Sir, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli yung leader ng sindikato? May warrant of arrest na siya, di ba? Pinagbigay sa amin ng tip na nasa Cebu ang hideout ng sindikatong tumira kay Mang Marcel. Pero nang naraid na namin yung lugar, wala din yung leader ng grupo. Malamang nagtatago na siya. Paano nangyari yun? O baka naman di kayo kumilos agad kaya nakataas pa yung hayop na yun? Paano natin siya hanapin ngayon, ha? Sir, ginagawa naman namin lahat ng aming makakaya. Paano ko mabibigyan ng hustisya pagkamatay ng tatay ko? Kung hanggang ngayon, pag-aalaga-ala pa rin yung nagpakidnap at nagpapatay sa kanya, ha? Paano? Gerald, mag-usap muna tayo sa opisina. Bilang inventory officer, your main job lang naman is to check kung tama at updated yung mga shelves natin. And when a delivery comes, I just wanted to check kung maayos at kumpleto yung mga items. After that, you just have to encode it in our system. Ay, tatandaan ko po yan lahat, ma'am. Nakakahiya naman po. Eh, kayo yung may-ari tapos kayo pa yung nag-o-orient sa akin. Gusto ko kasi iparamdam sa mga bagong hires namin kung gaano kayo kahalaga sa amin. Anyway, Olga, welcome to Rodriguez Supermart. Kung may tanong ka, just ask Maki. Siya yung sobrang tangkad. Ay, opo. Nakita ko yung kanina. Thank you po. Okay, thank you. So, kumusta ang orientation mo? Ano mga tinanong sa'yo ni Gina? Inalam lang niya yung work history ko. Tinanong niya kung may kamag-anak or kakilala ako na nagtatrabaho dito. Eh, sabi ko, wala. Buti naman. Hindi dapat mahalata ang malaman ni Gina. May usapan tayo. Uy, bilisan mo nakakaya. Ang tagal na pa si Tasha nandyan. Pasensya na. Girl! Sorry, just ko late na kami. Ang traffic kasi, hello. Hi. Hi, Betsy. Ikaw si Olga? Oo, fresh from Davao yan. At ang tawag mo sa akin, Miss Betsy. Hindi tayo close. Naghahanap ka daw ng trabaho? Opo, Miss Betsy. Gusto ko mag-apply ka sa supermarket natin. Pero dapat walang makalam na magkakilala tayo. Dodoblin ko agad ang sweldo mo. Basta, gagawin mo lahat ng sasabihin ko. Naiintindihan mo? Oo, opo, Miss Betsy. Sige po, kering-keri ko po yan. Oo, ano? Sabi ko sa'yo, magaling yan eh. Ngayon nakapasok ka na dito. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Gusto ko, bantayan mo lahat ng kilos ni Gina. I-report mo sa akin lahat ng galaw niya. Para maplano natin kung paano siya isabotahe at sirain sa daddy niya. Hindi mo dapat ginawa yun eh. Alam ko frustrated ka dahil hindi pa nahuhuli yung leader ng sindikato. Pero dapat hindi ka nagsisigaw doon. Sana linabas mo na lang, doon mo kinausap. Para hindi ka nakikita ng mga customer. Hayaan nyo. Hindi na mauulit. Well, I hope so. Sana hindi na talaga maulit yan. Gerald, medyo concerned ako. Ang dami sa mga staff natin na nagsasabi na medyo nag-iba ugali mo, medyo lutang ka, distracted ka, dami-dami mong iniisip. Yung mga iba sinasabi pa na parating mainit ang ulo mo. Alam mo, dahil doon naisip-isip ko, siguro dapat mag-bakasyon ka muna. Pinapalis niyo na po ba ako sa trabaho? That's not what I mean. All I'm saying is, baka makabuti kung mag-leave ka muna. Ayoko din isipin ng mga tao na binibigyan ka namin ng mga special attention, special privilege, kahit na masama na ang trabaho mo. Kala mo talaga concern sa akin eh. Worried lang palang mukhang masama. Ano sabi mo? Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo na ngayon. Man up to your words and talk to me now. Wala ho.
Sabi ko, hindi ko na kailangan mag-leave. Ayusin ko na lang yung trabaho ko. Good. Sigurado bang kaya mo? Kahit wala ho ba kayong tiwala? Mababa lang din ho ba yung tingin nyo sa akin kagaya ng pagtingin nyo sa tatay ko? Hindi tatay mo issue rito. Kaya mababaw ang tingin ko kay June. May dahilan. Kaya hindi mo ako masisisi kung nagdadalawang isip akong tulungan siya at magbigay ng ransom. Meron ka pa bang gustong sabihin? Wala na ho. Mauna na po. Pare, sabi sa poster niyo, naka-sale daw to. Pero bakit dito sa resibong binayaran ko, walang discount? Patingin ng resibo. May minimum amount na kailangan kayo ma-reach bago nyo makuha yung discount. Pinagloloko nyo kami. Dapat pala sa iba na lang ako namili. Walang kwenta rito. Sira ulo ka! Gusto mo ng gulo? Tara! Hindi ka dito! Ano? Hindi ka dito! Ano? Ano? Gerald! Gerald! Sorry, sorry. Sira ulo ka! Ano ginawa yun? Sinaktan niya ako. Ganito ba mga tao nyo rito? Dedemanda ko kayo. Sir, Dalia, hinihingi na lang po. Dalia. Ba't mo ginawa yun? Di ba nag-usap na tayo? Sir, sorry po. Di ba sinabi ko na sa'yo? Tumino ka. Tapos sinaktan mo yung kliyente natin. Wala kang magawang mabuti. Dad, please, pag-usapan natin to ng mahinahon. Alam ko may pinagdadaanan ka, Gerald. Pero please, huwag mo ilalabas dito sa trabaho yung mga problema mo sa mundo. Ba't ako sinisisi mo? Hindi nyo ba tatanungin kung ano ginawa nun? Hindi na importante yun. The customer is always right. Humingi ka ng tawad sa kanya. Mahal, Bakasyon kaya tayo? Mag-family bonding tayo as a family para makalimutan niya yung mga pinagdadaanan niya. Oo ba talagang sumalimot? O baka naman ho kayo. Gusto nyo magugas ang kamay, gusto nyo kalimutan. Na kung di dahil sa pagdadamot nyo, buhay pa sana ang tatay ko ngayon. May dahilan kung bakit ko ginawa yun. Dinagay niya ang sarili niya sa panganib. Siya ang gumawa nun! Siya ang gumawa nun, Gerald! Kala mo tinutino mo, ha? Gerald, kumalma ka nga! Tawan mo si Daddy, please! Tama na, ano ba? Hindi naman ako magkakaganito kung nung una pa lang, tinulungan na nila tayo. Kung paaalisin niyo si Gerald dito, sasama kami ni Mindy. Hindi ako papayag na magkawatak-watak ang pamilya ko! Walang aalis sa bahay na to, Gina.